Okay, ito na guys yung ginawa nating unit. Oh. Yan. Okay, malinis na siya. Okay. Okay, hello guys. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. So ngayon guys, meron akong gagawin na Samsung, bagong dating. Ito ay 43 inches. So check muna natin yung model nito. Okay, so ito guys yung model. UA 43M 5500 AG. So ito guys ay Smart TV. So ngayon guys, testingin natin. Okay, so ipa-plug in ko. Ayan, plug in na siya. So ito guys ang problema niya, oh. Lumabas na, oh. Ayan, nagkakaroon siya ng double image. Ayan, oh. So meron na rin siyang guhit sa taas. Then sa baba meron din, oh. Double image. Saka yung picture niya medyo blurred. Okay, so ngayon guys ay bubuksan natin. Titingnan natin ang loob. Okay, so nabuksan na natin guys yung unit. So bali ito yung power supply. Ito yung motherboard. Then ito yung T-con. Okay, so check, magpo-focus tayo sa T-con. Okay. Okay, so ipa-plug in ko guys. Yan, plug in na siya. So check natin yung yun, meron na siyang backlight. Check natin yung supply ng T-con. Yan, meron siyang 12.78. Check natin yung BGL. Negative 9.6. BGH 30.51. Okay, so check natin dito yung LC1, LC2. So yan guys, oh, negative 9.6, positive 30. So ngayon guys, ang gagawin natin ay ihahang ko muna itong sa right side na ribbon at titingnan natin kung saan ang may problema. Okay, tanggalin natin. So yan guys, natanggal ko na. So okay, so lagyan natin, check natin yung display. So, kung mapapansin guys, dito sa right side yung pinagtanggalan ko ng ribbon, white lang siya. Pero dito sa left side, yan ang nagdo-double image na nagpi-flicker siya. Okay, so
gagawin natin, babalik natin itong sa right side at dito naman natin iahang. Okay. Okay, binalik natin sa right. Then ito naman tayo sa left. Yan. Okay, sunahang na natin. Okay. So guys, kung mapapansin natin, nawala yung double image dito sa right side. White lang dito sa left. Pero kung titingnan natin, para siyang nagpi-flicker ng kaunti. Yan, parang nanginginig siya. Pero wala na yung nawala na yung kanyang double image. Okay, so nakita natin ang problema. May problema siya dito sa left side kasi ito yung tinanggal natin. Ayan. So gagawin natin, subukan muna natin mag-block ng signals para malaman natin kung makukuha siya sa blocking method. Kung titingnan natin guys, okay. Nandito ngayon yung mga clock signal niya. Ito galing yan dito sa level shifter. Yan yung level shifter. May mga resistor siya na pumasok dito. Ngayon dito sa kabila meron yan, dito rin sa kabila naka parallel yan dito sa right side. Kaso hindi muna tayo dito magba-blocking kasi nandito yung nagdo-double image. So try natin mag-block ng 6 pins muna. Ibilang tayo dito sa magmula sa left. Bibilang tayo ng 6, tapos 6 din ang ibablock natin. Okay? So try lang natin to. Okay. Okay, so guys, nalagyan ko na siya ng tape. So bumilang ako ng 1 to 6, then yung pang 7 to 12, yun ang linagyan ko ng black na tape. Okay, so tetesting natin kung mawawala na yung kanyang double image. Okay. So yan guys, nawala na yung double image. Yan. Okay, so napapansin ko lang, nagkakaroon siya ng parang flicker na kaunti. Ayan lumalabas yung flicker, yung nanginginig siya. Okay. So subukan natin na i-disable yung LC1, LC2 dito sa left side. Ito guys, ito yung apat na resistor na ito. Ito yung LC1, LC2. Subukan natin na tanggalin itong LC1, LC2. Tingnan natin kung may pagbabago. Okay. Okay guys, natanggal ko na yung dalawang resistor. Sa LC1, tinanggal ko lang yung isa na resistor kasi yan naka-parallel naman, naka-series yan. Ito yung input niya, then ito yung output. Ganon din dito sa LC2, meron din siyang input then output. So tinanggal ko lang yung dalawang resistor, tig-isa. Okay, so ngayon guys, dahil natanggalan natin yung resistor, wala nang pumapasok na swapping voltage dito sa left
ng panel. So ngayon guys, susubukan natin i-plug in at alamin natin kung may pagbabago. So yan guys, ay malinaw na siya kasi na-block na natin yung mga clock signal doon sa ribbon. Kaya lang napapansin ko pa rin, meron pa rin siyang nanginginig. Yan oh, gumagalaw siya oh. So hindi nakuha dito sa left side yung swapping voltage. Okay, ito yan guys. So ayan. So dahil naman yan ay naka-parallel yan, dito tayo sa kabila. Meron din dito yan na swapping voltage. Ayan, meron yan no. LC1, LC2 din yan. Okay, subukan natin na maghang tayo dito. Ihang natin yung dalawang resistor din. Okay? So ito guys, natanggal ko na yung dalawang resistor. Yan. Yung output resistor. Papunta rin din yan sa right side ng panel. Okay, so papalagin natin at alamin natin kung mag-normal na siya. So yun guys, nawala na yung panginginig niya oh. Nawala na siya. Okay? Yan. Okay, so malinis na siya oh. Okay. So nakuha natin yung problema nito dito sa right side, yung swapping voltage dinisable natin. So bale sa left naka-disable na rin yung swapping voltage, pati yung sa right side. Okay. So ngayon guys, tatakpan ko na lang ito, then ipa-final check natin, pa-final testing natin. Okay? Okay, ito na guys yung ni-repair natin na unit. Okay? So malinis na siya. Makinis na yung kanyang display. Then nawala na rin yung kanyang nag-flicker, yung nanginginig. So okay na siya. Yan. So nagkaroon lang siya ng maliit na guhit dito. Ito yung epekto dito sa left side na may problema yung clock signal. Okay, so ito na guys, pwede na natin obserbahan pa bago natin ibigay sa customer. Okay guys, maraming salamat sa inyong panonood. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para ma-update ka sa mga i-upload ko pang video. Okay, hanggang dito na lamang muna sa susunod na video ulit. And God bless. Bye-bye.